hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam o wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities. And the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant, diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to. Wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol na mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. So, nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Tama, pero Tama hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po pang yan, tama compliance po. review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Pero Pareho po mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. Whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, no? Pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba, yung itsura? Magkaiba po. Magkaiba, yung kay Arnie Teves yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. Magkaiba So, po. admitido po ninyo, walang red notice? Yung red notice po, wala po siyang red notice. Walang dumating, ano? Merong tinatawag po na O, tama. red diffusion. Kung ganon, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman ang galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon, it's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Not necessarily. Hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at requesting for looking for wanted persons
pareho lang po na ng red notice. Hindi po pareho yun. Ang hindi lang po siya, liwanag ang nito. pagkakaiba po niya, Kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka naman, Opo. sir. may pagkakaiba nga po eh. Kaya Kasi nga. yung red notice has to be processed by the Pero di ba yung kay notices. Congressman Arnie Teves, red notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag. Dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? E di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. Obligado po. Obligado. Bakit obligado? Anong mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha, but obligado rin po tayo. Ano nga mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo? Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin, but masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At we the need risk to. of what sanction? We need to. We need to. Yan po yung We Okay. exert our maximum effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw nga nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan kasi General Marbil may memo kayo ng March 10, di po ba? May memo kayo sa kapulisan na mag-mobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi ninyo, hindi ninyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Aalala po ba ninyo yung memo na yan? But anyway, ma'am, Hindi. Yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? 10 po ang nakasulat na date. Tama po ba yan? ma'am, tama po yan, no? Madam Chair, no? Ang preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be possible na lumabas po yung warrant, based on sa mga dumadating na news, it's standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case that's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan, gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic na chismis lang naman ang umabot sa kanila. Hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan Ma'am, it's a standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay chismis. So in there, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayaring eventualities po. 7,000 po? Base sa chismis? Wala kayong No, we don't have any record ng 7,000. I believe Yun ang it, pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Ma'am, wala po kami nilalabas ng ganong karaming tao. I guess it's more of pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Okay. So, ilan ang minobilize ninyo kung sinasabi niyo labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis. Isipin mo, chismis lang. Ma'am, based on the numbers, more or less it's a total of 156. Yun lang po yung ano namin. But sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. May mga memo pa na sumunod dyan. Alam naman ninyo yun. Ito lang yung pinakauna. Madam Chair, I have to check po yung numbers ng tao natin. Bakit sinabi 7,000? Nagulat naman kami. Okay lang, pero mabalik dito sa ICC warrant, walang red notice at pati yung Timor-Leste, inisnab yung red notice, ang atin lang diffusion. Sa diffusion, ang liwaliwanag, kailangan extradition, kailangan in conformity with national laws. I think we've established that and without pounding it into the ground, can we ask now, ipakita muna natin ang video ni Secretary Remulla or yung transcript dun sa budget hearing po nung nakaraang taon. Ang liwaliwanag
paliwanag po at maganda po ang paliwanag ni Secretary Remulla.